Ambaton han imo problema. Karamdan nga nagahatag hin mga sagton para ha kinabuhi. Ikaw ba nabukatan tungod hin problema? Sangkay ini nga programa para gudla ha imo. Ambaton han imo problema. Nadangat hayo tagsa nga panimalay kada alas 9 ngadto alas 10 itong gabi. Ikan ha Lunes ngadto Sabado. Ambaton han imo problema. Maupay ang gabi ang atanan mga kasangkayan. Welcome na lawat kita aton programa Anbaton Hanimo Problema. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Kuya Joel. At kumusta ka, Ate Beck? Maupay man, Kuya Joel. Maupay nga gabi, haimo. Nagtitikaw sa ikagudla, Ate Beck. Kada adlaw. Glory to glory. Glory to God. Okay, so kumusta po ang ating mga kaibigan dyan sa kanilang mga tahanan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, lalo-lalo na sa ating mga kaibigan doon sa Luzon na dinaanan po ni Bagyong Ulysses. Sana po ay patuloy kayo na makarecover sa iyong pinagdaanan. O pangagabihan nato mga kasangkayan, mga kabugtuan, dinihatanawan, alaton mga kabugtuan na Jesus Our Refuge, mga leaders. Alaton Mayor Peltixon, Himam Penny, maupay ang gabi hayong tanan. Pupodan iyo mga konsihales o mga barangay chairman, habugos ni tanawan. Ate Beck, pangumusdilahin kita na atong mga kasangkayan, Ate Beck. Maupay nga gabi aton mga kasangkayan. Ida niyo mga panimalay, bisanhan aton mga kabugtuan nga ato ha Manila, no? Naagyan ha Bagyo, ha Marikina, ha Rizal, ha basta din nga dapit ha Manila nga naagyan him Bagyo. So mga kapatid, bangon lang. Yes. Pinagdaanan na namin yan. Kayang-kaya niya. Kayang-kaya. Okay. Kaya mga katauhan, huwag sisihin ang government. Totoo po. Wala tayong pagsisisihan na ibang tao kasi that's natural lang yan yung mangyayari. Alright. So magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po. Lalong-lalo yung mga first time na nag-tune in po sa ating programa. Maupay ang gabi hayong tanan. So analawat kita ng usang episode na natong programa. May na naton live prayer and counseling at patuloy na pagkikinig ng salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng patuloy na kalakasan at pananampalataya. At tayo po, Ate Beck, ngayong gabi ay patuloy na mananalangin sa mga may sakit. Kung ikaw ay may problema, so this is the right program para sa iyo. Kung ikaw ay nabibigatan sa anumang suliranin sa iyong buhay. Alright. Maupay nga gabi ay mga kasangkayan. So yan ang gabi, mag-aampo kita para hanaton pagtikang yan ang gabi. Okay, Ate Beck. Amay nga baraan, pinaagi hangaran ni Jesus, kami nadaop haimo Ginoo. Nagapaubos sa namon mga kalugaringon, damo nga salamat amay, hanimo pag-atiman na amon. Bugos nga adlaw, nga niya nga gabi, imo kami gin panalipdan na liwat, ngantagan mo kami ni dako nga kay gayunan, nga makag-share hanimo mga pulong. Salit amay, kana nalangini ang mga tao nga naga-open na Facebook, nga join han amon pagabuhaton niya na. And Lord, let the healing power flow and the anointing flow upon their lives nga to nira mga family. We thank you, Father God, in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Purihin ang Diyos sa gabing ito. Patuloy po natin kinukumusta ang ating mga kaibigan. Ngayon lang nag-tune in sa ating programa. Ito po ay gabi-gabi from Monday to Saturday, Ate Beck. Okay? So, pangumusta Ate Beck, ang atong mga kasangkayan? Mga pangumusta, naton mga kasangkayan, didaha mga overseas worker. Okay, naton mga anak. Atong anak, kanang harayo. Salamat ta Ginoo, ang Dios nga protektar hayo mga kinabuhi. Ngana naton mga kabugtuan.
Okay. Anatong gyapon mga kasangkayan ng mga OFW dito sa Netherlands, kada Hong Kong, Saudi Arabia, dito sa Singapore. Okay, meron tayong mga viewers sa Tibet mula sa iba't ibang lugar, hindi lang dito sa Pilipinas. So, Diyan, ha Kuwait, ha Hong Kong, Singapore, ha Jeddah, Netherlands, ngan Malaysia, USA, ngan ha lahat natin nga mga kasangkayan, lahat nating mga kaibigan nandyan sa ibang nasod, sa Pilipinas, at sa ibang lugar, maski dito man sa Pilipinas, pero dyan sa Cebu, sa Merida, sa Isabel, sa Ormoc, sa Palonpon, and dida ha Cebu, Southern Leyte, Surigao, and Leyte, and Bohol. Bag-o nga adlaw sa ato nga tanan. alright. So, para po sa pasimula sa ating awitin na tibik, makinig po tayo, mga ibigan tayo. Maghihigugmay kita usag-usag matungod ang gudmaya Dios ngan ang tao nga naghihigugma ang nakakakilala kan Jesus kundi uman andi naghihigugma waray hiya makakilala ka Jesus matungod nga ang Diyos gugma ang Diyos gugma maghihigugmaay kita usag-usag matungod ang gugmaya Diyos ngan ang tao nga naghihigugma ang nakakakilala kan Jesus ginsuguhan Dios ang iya anak tungod king higugma niya ang nga tanan ini ang kinahanglan nga hibaruan ngang kinahanglan pagsundon maghihigugmay kita usag-usag matungod ang gugmay. Okay, mga pangumusta gihapon na nato mga kasangkayan, dinihatan-awan. Nato mga leaders sa Jesus sa Refuge, ang tanan nga nagasubaybay na natong programa, ang Diyos mga panalangin na iyo. Nga na naton mga kasangkayan gihapon, didahan iyo mga panimalay, padayon ang Diyos mga panalangin, ha iyo mga kinabuhi. Nganda mo nga salamat, han iyo pag-agrihan naton mga pag-ampo, tungod kay ang Diyos mga panalangin, o nagabaton, Kuya Joel. Amen. Tungod han aton mga viewers nga naga-agree ha panahon nga nagaampo kita. Okay? Napakalaga yun natin. Napakahalaga talaga ang mag-agree. There's agreement han mga prayers. Yes. So, tinatawag ito nga corporate prayer, dako ito nin kahimuan datubangan han Dios. Sabi nga ng salita ng Diyos sa Tibik, 1 can chase 100, but 2 can chase 500 or 1,000. Mas epektibo kung mas maraming nananalangin. Praise the Lord. Okay, mga kasangkayan, daw mga salamat. Hana niyo pagsubaybay, an batunhan imo problema. Kita yan nga gabi, padayong kita aton topic. Pero diri na ang tukso layuan mo ako. Oo. I believe na overcome na natin, Ate Vic, yung tukso. Kasi pinag-usapan natin yan for 3 days. Okay? So sana po ay mapaglabanan natin anumang mga tukso sa ating mga buhay. Praise the Lord. Okay? So, tune in po tayo at i-share po natin ang ating programa ngayong gabi sa ating mga kaibigan. Thank you po sa pag-share
sa mga timeline at saka sa messenger ng iyong mga kaibigan kasi po binibigyan natin sila ng pagkakataon na makarinig ng salita ng Diyos. Amen and amen. Purihin natin ang Diyos sa gabing ito. Alright, Ate Beck. Tayo po ay dadako sa salita ng Diyos. Kung meron po kayong mga Biblia, ay buksan po natin sa Isaiah chapter 41, verse 10. Isa pong bersikulo lang po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Okay, Ate Beck? Isaiah chapter 41, verse 10. Isaiah 41 verse 10. Fear you not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. Yes, I will uphold you with the right hand of my righteousness. Tayo po'y manalangin, mga kaibigan. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Ang iyong salita ay makapangyarihan. Ang iyong salita, Lord, ay aktibo upang tugunin ang lahat ng aming pangangailangan. Ang aming pong dalangin, Panginoon, na sa gabing ito ay magkaroon ng kalutasan, anumang mga Yes, problema na aming hinaharap ngayon, anumang mga imposible para sa amin. Pero sa iyo, Panginoon, nothing is impossible with you. Panginoon, pagpalain mo ang aming mga kaibigan, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat nakatune in sa programang Yes, ito ngayong gabi, that tonight, there will be miracles, Lord, na mangyayari sa bawat tahanan, sa bawat buhay ng aming mga viewers. Panginoon, salamat po sa iyong patuloy na paggabay sa amin at tulungan mo kami na maintindihan namin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Can you say amen? Amen. Amen and amen. Kapag sinasabi natong amen, mga kaibigan, hindi yan religious term. Yan po ay ibig sabihin, yes, I agree. Totoo po, sumasang-ayon ako. So when you say amen, ikaw ay sumasang-ayon sa sinasabi o pinapanalangin ng ating mga kapatid. Praise the Lord. So ngayong gabi, mga kaibigan, ating pong paksa, God is with you in times of trouble. God is with you in times of trouble. So, kadalasan po, pag umaharap tayo, Ate Beck, ng mga problema, gusto natin na maiahon kaagad tayo, makalabas tayo sa problema. Pero kadalasan ay hindi po yun ang nangyayari. So, many times, we're still in the midst of problems, in the midst of troubles. Bakit po ganon? Kaya marami pong mga pangyayari sa Biblia. Kahit po yung 3 Hebrew children, di ba? Sinabi nila kasi hindi sila nag-worship ng statue ni Nebuchadnezzar. Oo. So sinabihan sila na kapag pinatunog ang lahat ng mga instrumento, kailangan kamo yumuko, lumuhod, at mag-worship. Pero sabi nila, hindi namin pupurihin ang statue na itinayo ni Nebuchadnezzar. Kaya sila po ay itinapon doon sa apoy. Okay? Ang panalangin po ng mga Hebrew children, kung hindi man kami iligtas ng aming Diyos mula sa apoy na ito, gusto naming ipahatid sa iyo, Haring Nebuchadnezzar, na hindi kami nagsumasamba sa iyong statue. Kaya ang nangyari po, ang kanilang panalangin, Lord, sana po hindi kami itapon. Lord, lead us not into temptation. Hindi po yun ang panalangin nila, na kahit ikamatay nila, as long as sila'y sumusunod sa Panginoon. Ang nangyari po, sinamahan sila ng Diyos sa gitna ng apoy. Ibig sabihin na kung tayo dumaranas ng mga problema sa ating buhay, mayroon pong pagkakataon na ang tama pong panalangin na, Lord, wag mo akong ayaw ako ihawas hininga problema, kundi imbitaha lugod ang Diyos. Habot nga iting problema. You invite God because God promised dito po sa ating binasa
Okay, the book of Isaiah, chapter 41, sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Kasama mo ako. So sa gitna ng pagsubok, ang gustong ipahatid ng Panginoon, kung ikay dumaranas ngayon ng mga pagsubok, o kung darating man ang mga problema, mga trouble sa ating buhay, ay dapat hindi tayo matatakot dahil kasama mo ang Diyos sa gitna ng mga problema. So, are you happy? Are you excited, Ate Vic, na sinasamahan tayo ng Diyos? Amen. Hindi mo na ginpapagawas ka ang Ginoo, hindi ka pinapalabas kaagad ng Panginoon mula sa mga problema. Bakit? Dahil gusto ng Panginoon ipakita sa atin na kahit nasa gitna tayo ng problema, sinasamahan, kung aton pawari-wari Ate Vic, nakikig-unong good Lord. Ha? Kung nasasaktan ka, nasasaktan din ng Panginoon. Kung meron kang sakit na nararamdaman, yun ang nararamdaman din ng Panginoon. Because while we are in the midst of troubles, God is teaching us to trust God more and more. Kasi kung wala pong mga pagsubok sa ating buhay, ay hindi po tayo lumalapit sa Panginoon. God allows these troubles so that makilala pa natin ang Panginoon. Kaya huwag kang matakot, kaibigan. Kung ikaw ay merong nararamdaman na sakit sa gabing ito, kung meron man ikaw problema sa iyong buhay, fear not, sabi ng Panginoon, for I am with you. Hallelujah. Don't be afraid, sabi ng Panginoon. So, meron po tayong mali-learn. Meron tayong matututunan na mga lessons mula po sa passage na ito. Ang unang-una po, number 1, when you are in the midst of troubles, invite God to be with you. Kung ikaw ay nasa gitna ng problema o troubles o anumang pagsubok, just simply invite God to be with you. Dahil promise ni Lord, huwag kang matakot, anak. Kasama mo ako. Kung ikaw ay nasa gitna ng problema, huwag kang mag-alala. Kasama mo ako. Kasi most of the time, Ate Beck, we cannot avoid the troubles in life. Hindi natin maiwasan talaga. At instead, nasasabihin natin sa Panginoon, Lord, ihawas na ako, Ginoo, makapoy na ini nga problema. Napapagod na ako. Instead of praying like that, why not say, God, I invite you to be with me. Alam ko na mahirap ang aking pinagdadaanan, pero samahan mo ako, Panginoon. Dahil kung wala ka, hindi ko makakaya ang anumang problema na aking pinagdaraanan ngayon. Kailangan kita, Panginoon. Sa ganyan na paraan, okay, when you invite God into your situation, God will do a miracle for your life. God will do extraordinary things na hindi pa natin nakita sa ating buhay. Kasi kung nandyan ang Panginoon, we begin to cry out to God. Sabi ng Panginoon, call unto me. Diba? Jeremiah 31 verse 3, Ate Beck. Yun po ang ating telephone number papunta sa langit. 33. Oh, Jeremiah 33 verse 3. Tama? Sabi doon na, call unto me, and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Hindi natin alam kung paano isolve ang ating mga problema dahil po tayo ay limitado. Pero sa Diyos, wala pong limitations. So yun po ang unang lesson na gusto ihatid ng Panginoon nung sinabi niya, huwag kang matakot, anak, kasama mo ako. Ibig sabihin, if you are struggling, if you are facing, or if you are in the midst of problems, just invite God, Lord, samahan mo ako, Lord. At sa pamamagitan niya, nalulugod ang Diyos na hindi ka nagrereklamo. Kasi kapag meron kang sakit, nag-iiba yung ating pananalita, Ate Vic, aburido, tapos kunwaray kwarta, kunwaray may mga problema, nadugang lugod pag ginakan hindi maupay. Instead, our mouths should be filled with praises, should be filled with thanksgiving na kahit sa gitna ng problema, nandyan ang Panginoon. Hindi ka iiwan o hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen? Can you say amen? Amen. All right. Okay, yun po ang number 1. Pangalawa pong lesson. In times of trouble, God reveals Himself to you
in a more personal way. Okay, ito po ang sabi kanina sa Isaiah 41 verse 10. Fear you not, for I am with you. Be not dismayed. Huwag kang mapaghinaan ng loob, for I am your God. Ako ang iyong Diyos. So nangungusap po ang Panginoon. Hindi lamang siya Diyos ng sanlibutan, hindi po siya Diyos ng isang grupo or organization. Siya ay ang personal na Diyos mo sa mga oras na ito. Na kahit ikaw lang ang nagkasala sa mundong ito, ay hahayaan pa rin ng Diyos Ama na ipadala si Jesucristo at mamatay sa krus. Just for you alone. Ate Beck, ha? Just imagine, kahit ikaw lang nag-iisa, handa pa rin mamatay si Jesucristo. Nung sinabi ng Panginoon, I am your God. He is your personal God. He is your God of your life. Hindi siya Diyos na mataas at hindi mo maaabot. So during troubles, ang ating pong malilearn, God reveals Himself. Ipinapakilala ng Diyos kung sino siya sa iyong buhay. Kung ikaw ay may sakit, siya ang iyong Jehovah Rapha. Siya ang nagpapagaling. Kung ikaw ay may problema sa pera, God is your provider. Diba? Provider ang Panginoon. My God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Kung ikaw ay may problema sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, God is the God who comforts. Siya nagko-comfort. Kaya marami tayong mga viewers, mga Ate Beck, na nagpapapray, na depressed. Afterwards, sa ating pananalangin, nagte-testify, nagpapasalamat, na nahuasan, hanira, ginaabat, nagumaan, hanira kasing-kasing. Why? Hindi po dahil nandito tayo sa social media, sa Facebook, na malayo po. God is just a prayer away. The moment na pinikit natin ang ating mga mata at manalangin, as if God is talking to you right now, right there at your home, kahit ikaw ay walang kasama, nandyan kasama mo ang Panginoong, kumikilos siya. Wala pong kaibahan, para lamang tayong nag-uusap na gusto ng Panginoon na tugunin ang lahat ng iyong mga pangangailangan. So when God says, I am your God, ibig sabihin, when you are in trouble, God reveals Himself in a very personal way. Gusto mo bang makilala pa ang Diyos ng lubusan sa ating buhay? Sa pagitna ng problema, just invite Him into your problems and God will do a miracle in your life. Because He is your God. Siya ang iyong Diyos. At ang panghuli po na lesson, there are 3 things that God will do in this verse. Kapag makilala natin ang lubusan ng Panginoon, o kahit nga ang mga tao hindi gustong kumilala sa Panginoon, tinutulungan pa rin sila ng Diyos. Sabi ng Panginoon, I will strengthen you. Yes, I will help you. Yes, I will uphold you with the right hand of my righteousness. 3 bagay ang gagawin ng Diyos. I like this intention ng Panginoon. Hindi niya sinabi, tumawag ka na lang kung hindi ako busy. Sorry, busy pa ako ngayon. Bukas na lang. Sabi ng Panginoon, kapag makilala mo ako, I will strengthen you. Ang unang gagawin ni Lord, papalakasin ka ng Panginoon sa gitna ng problema. Kasi kapag wala tayong problema, hindi naman tayo naniniguro, Ate Vic, pagampo. May nga na kita mga sakit, mga problema. Kita naluhod, na tuok ka Ginoo. Sanglit gintututuan kita Ginoo, nga maging makusog. Kailan mo kailangan ng kalakasan? Kung tayo nangihina, di ba? When we are weak, then we need the strength from God. Dahil nandoon siya kasama natin. Sabi ng Panginoon, I will strengthen you. Kasi sa ating sariling kakayahan, hindi natin kaya na lutasin ang ating mga problema, mga kaibigan. Wala tayong kakayanan. At ang pangalawa, I will help you. Wow! Help does not come from the east nor from the west. Our help comes from the Lord
who made the heavens and the earth. Amen. Sabi ni David, I will lift up my eyes to the hills, from where Comes my help. comes my help. My My help help comes from the Lord. Maraming tao na ang tinitingnan ang mga burol, ang mga bundok ng kanilang mga problema. Pero si David, inaangat niya ang kanyang mata above all those hills. Those hills, yung mga burol, yung mga bundok, yung simbolo ng mga maraming problema na di natin kayang akyatin. Para magaguhin makahulog, kadamo naman yung mga problema. Pero hiharing David, Ate Beck, sige nga, akong inaangat ko ang aking mga mata. Labawhan mga kabukiran, kaya akong mga mata ada nakatutok, didahan Diyos nga naghimo, han langit, han tuna. So wag mong tingnan ang iyong problema na katapusan na ng mundo. Okay? Tingnan mo ang iyong mga problema as an opportunity for God to create a miracle in your life tonight. Okay? So, sabi ng Panginoon, I will help you. Sinong naniniwala na tinutulungan tayo ng Panginoon? Amen. God will help. Your help comes from the Lord. At ang panghuli, sinabi ng Panginoon, I will strengthen you, I will help you, and I like it katulo, I will uphold you with my right hand, with the right hand of my righteousness. I will uphold you. Para ba tayo, Ate Beck, na nalulunod? Ha? Parang nalulumos na ba? Pero kan Pedro, nga imbis nga naglalakad hiyad, bawabuhan dagat, kaya nakakita ka ni Kristo, itinutok niya ang kanyang mga mata doon sa mga alon at sa lakas ng hangin, at bigla siyang nalulunod. Okay? At nagawan niya ang pinaka-shortest but effective prayer, pinaka-maikling prayer but powerful. Kaya ang panalangin po natin, hindi kailangan napakahaba para tugunin tayo ng Panginoon. Ang panalangin na mula sa puso kahit maikli, pag mayroong pananampalataya at pag-aalay ng ating buhay sa Panginoon, gumagawa ang Diyos ng himala. Okay? Nung si Pedro ay nalulunod na, anong sabi ng Panginoon? Anong sabi ni Pedro? Lord, help me. 3 salita lang ang kanyang prayer. Lord, help me. At sabi ng Biblia, immediately, Jesus stretched forth His hand. Hinawakan siya. Inuphold siya ng binunlot siya. Damot nato mga kasangkayan, mga kaibigan, kailangan kang bunluton. Ano tagal bunluton? Talagang merong force. Kasi baka po tayo ay nalulunod na sa kasalanan. Tayo po ay nalalayo na sa presensya ng Diyos. God wants to uphold you with the right hand of His righteousness. Kaya ngayong gabi, kahit nasa gitna ka ng problema, huwag kang matakot, kaibigan. Huwag kang mag-alala dahil kasama mo ang Panginoon. Just invite the presence of God in your life. Tonight, God will do a miracle in your life. Kung meron kang sakit, kung merong problema sa iyong pamilya, meron kayong hinaharap na problema, ang gagawin mo lang, Lord, we invite you to come. Come with us, Lord, in the midst of this trouble. And the Lord will create a miracle tonight. Let us pray sa mga oras na ito. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Ang iyong mga salita ay katotohanan. At malalaman namin ang katotohanan at ang itong katotohanan magpapalaya sa amin mula sa lahat ng karamdaman, mula sa lahat ng mga problema na aming pinagdadaanan. In fact, you are the truth, the way, and the life. At walang makapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan mo. Panginoong Hesus, ang aming pong dalangin ngayong gabi, lalong-lalo na sa aming mga kapatid na merong pinagdadaanan na problema. At alam ko, Panginoon, na merong mga sakit sa bawat tahanan na sa kanilang katawan, sa kanilang one of the members of the family. Lord, merong balatian. But Lord, tonight we declare that your healing power to flow in Jesus' name sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa iyong salita that you have promised that you are always with us in the midst of trouble. Thank you, Lord, for your word. And we give you all the praises, all the glory and honor. In Jesus' name, amen. And amen.
purihin ang Diyos sa gabing ito. Ate Beck, music muna tayo mga kaibigan para po tayo po ay mag-meditate sa presensya ng Diyos. Okay, ariton kamurayaw, kung nalamang kita habot ngayit mga problema, di da Ginoo may da kamurayaw. Alright? Ang kinabuhi ko hato permi na babara ka. Mga pagtangis ko di na iilog ngan waray kakatuan. O Jesus, di da nga ikaw ang makilala ko. Nga tanan pinakusog nimo, nga tanan kinupay mo. Kamurayawan nga nati kang haimo, naagihan ko, hakinabuhi ko. Kamurayawan nga hato paginhuhulat, akong Ginoo, hakinabuhi ko. Nga manhan bagyo, kung masyado ang kahadlok, kung tumawag kang Jesus, magmumurayaw ang nga tanan. Kamurayawan nga nati kang haimo, naagihan Praise the Lord. ko, Tayo po'y mananalangin mga kaibigan sa ating kapatid na meron pong prayer request mga kaibigan. Join us in prayer. Isa pong tatay na may problema po sa kaniyang dito. Tawag dito Ate Beck. Sa throat niya. Na nahirapan siyang magsalita, huminga. Ang ating pong dalangin na anumang mga bukol or mga dyan na kanyang nararamdaman ay patuloy siyang magkaroon ng katambalan it iya naabat idi. So, gid-admit ini nga tatay hospital at tayo po'y mananalangin na matanggal ang lahat ng mga bukol sa kanyang nararamdaman. Okay. All right, let us pray. Father, in the name of Jesus, salamat po Panginoon sa gabing ito. Itinudulog namin Panginoon ang isang tatay Yes, na Father naka-admit God. kayo sa hospital Panginoon. Jesus' name. And he's under examination Panginoon. Yes, hallelujah. At anumang mga bukol sa kanyang lalamunan Thank you, Jesus' na name. pumipigil sa kanya sa paghinga at sa pagsasalita, Lord, we declare na ito'y matunaw ang mga Yes, bukol na ito Father sa God. pangalan ni Hallelujah. Jesus. Jesus' name. Lord, anuman ang kanyang Jesus' nararamdaman sa name, mga oras Lord. na ito, Thank you. tulungan mo siya, Panginoon. Samahan mo siya, Panginoon. Amen, Lord. Palakasin mo ang kanyang pananampalataya, Hallelujah. Panginoon, na We ikaw ang declare, Diyos Father God. na nagpapagaling anumang karamdaman. Yes, in Lord, we Jesus' declare name, in Jesus' na maging maayos, Panginoon, ang kaniyang pakiramdam at anumang mga complication, anumang Jesus' Panginoon, name. mga bakterya, anumang Lord na nandyan sa kanyang lalamunan sa pangalan ni Jesus' Jesus. name. Yes, O Lord God. We declare, Lord, na maging Jesus. malinis ito Amen, by the amen, power amen. of the blood of Jesus. Amen, Lord. Panginoon, salamat po Hallelujah. sa kagalingan ng tatay na ito, Ang Panginoon. pulmonary gap, Lord, Lord. thank you, Jesus, for your healing power, O God. Jesus In Jesus' name. Tunawa ang Amen. mga diri maupay. Ganun, Yes, Lord. Jesus' name. Amen. Amen. And amen. Purihin natin ang Diyos sa gabing ito. Okay, Ate Vic, meron pa tayong ipag-pray at patuloy nating ipag-pray. Kung meron kayong nararamdaman na sakit sa iyong katawan, ay huwag niyong hayaan na tumagal na hindi ipakonsulta muna sa doktor. Okay? At kung malaman mo, then at least alam mo at alam natin ang ipag-pray natin. So, napakahalaga po
na maagapan po anumang mga sakit sa ating katawan. Praise the Lord. Amen. Kung meron po kayong prayer request, kung wala po kayong sakit pero may problema, gusto niyo ipag-pray ang iyong pamilya, ikaw, kung meron kang personal struggles, ay pwede kayong mag-comment sa ating comment section and we will pray live po dito sa ating programa. Okay, mga kasangkayan. Padayon kita mag-aampuhan naton mga kabugtuan nga ginahanglan ning katambalan. May kagabi nagsend ha aton hin prayer request nga ti anak nagsisinuka. Kita maaram ko nanot mga panghitabo na yan ha. So nagsend aton after naton programa. Amay nga baraan ang ngaran ni Jesus, padayon kami Ginoo nagatuo, nagasangpitan imong ngaran kay ikaw anamon Dios nga milagroso. Ikaw anamon Dios nga mananambal salit Ginoo, nagasalig og nagatuo kami kanimo Lord. Yes, in Jesus' Upo din amon name. mga viewers, amo Ginoo Jesus' ginusa name, namon in mga Jesus' pagtuo nga ikaw ang Dios nga milagroso og pinakataas nga doktor sa tanang mga Yes, O doktor. Lord. Hallelujah. We thank you, Lord, kung ano man itong may mga balatian yan nangatak na o Diyos sakit sa tiyan, nagsusuka man. Lord, ang ngaran ni Jesus, para inigahom ang ngaran ni Jesus. Yes, O Lord. Lord, bisan pa ini nga tao Ginoo nga may ada Ginoo pulmonary haniya lungs nga usa pa Ginoo usa nga nag-stroke in Jesus name. Lord, among ginampo Ginoo, let your healing power Lord magflow. Amen. Right now kung hain man hira na higda Ginoo. Hain man nira nga hospital gimbubutang ikaw Lord may maga iwahan nira mga kinabuhi Yes, O Lord. Lord. Yes, O Patunawa Lord. Ginoo ang mga plima o Dios sa nira lungs pati Ginoo ang dugo Ginoo nga maglatay silang kaugatan ng presko nga dugo nga gikan kanimo. We trust you Lord nga waray Ginoo mga ano pa man nga mga COVID positive Lord in Jesus name. Ikaw Ginoo ang Dios ang among mananambal amay ang ngaran ni Jesus. Amo Ginoo ginsalig Yes, imo O Lord Lord. ang tanan nga mga pagtambal o Dios sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Kuya Joel ako Amen. kagin. Ate Beck? Ano tato ni pray? Mag-pray kita naton mga kabugtuan nasa lantahan lunop yang Dios mga comforta ila. Although mga Pilipino bisan nato na atop na smile lagyap na picture na smile. Amen. So Praise the we Lord. will pray haira mga kabugtuan. Okay, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa aming mga kapatiran. Yes, Lord. Lalong-lalo na, Panginoon, sa sentro ng baha ito ng Jesus. bagyo, Lord, na dinaanan, Panginoon, sa Marikina, Thank you. sa Rizal, sa Metro Manila. Ang aming pong mga kaibigan, mga kasangkayan namon, Lord, nga nasalanta. Lord, nagampo kami Ginoo nga makarecover hira, Lord, hitira Amen. kahimtang. Yes, Lord. Lord, bisan pa ang mga kabugtong gapon from Bicol, Yes, duha nga Father bagyo God. nga inmagi haira Ginoo. In the name of Jesus, salamat Lord, yung mga pamilya na walang tahanan o binahaan man, anuman ang kanilang mga pangailangan sa pinansyal, sa material na bagay. Salamat po Panginoon sa patuloy Yes, na Father pagkilos God. Thank you, ng iyong Jesus. banal Espiritu Santo sa Bless kanilang your mga holy buhay. name. Panginoon, bless them and protect them, Lord, Thank you, Lord sa anumang mga sakit at hindi sila magkukulang sa kanilang pangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Our God is a miraculous God. No, kung hihimo man pagtambalhan Dios sa una nga mga panahon, ang atong Dios, He is the same yesterday, today, and forever. So, ang Dios sa naton mga magtarambal, mga kasangkayan. Okay? So, padayon kita mga kasangkayan, ang aton mga comments o mga prayer requests taniyo, mga kabugtuan naton nga madaha mga sitwasyon nga saring pamandiri maupay nga sitwasyon, but our God still remain faithful to Yes, us. O Lord. No, una nga panahon na di na naka-experience kita han Yolanda,
Di kita maaram kung anot aton bubuhaton siyahan. But, waray kita pabaiha, Ginoo. That's right. Amo man gihapon mga kasangkayan, nasa lantahan naton bagyo yan na, ang Dios diri magpapabaya haimo, haiyo nga tanan. Yes, Lord, thank you for your comfort in every family. Thank you, Jesus, and imo healing power in Jesus' name. Amen. Papasalamat ta Himarta, nagpapasalamat ta Ginoo kay iya ginupay, an iya ubungan in sipon, within days la, o sa kadlaw lang ayan. Amen. Truly, God is the powerful healer. Thank you, Lord. Amen. That's right. Amen. So, ang Diyos magtarambal haaton nga tanan. Hallelujah. So, salit mga kasangkayan, kung may daman naton mga problema, may daman naton kawurok ka atong hunang-huna, ayaw kita ka hadlo ko, ayaw kita ka kabaraka. Basta ada la si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi, ang Diyos na mamati haaton mga kasangkayan. Amen. Yan nga panahon, may da kita mga, kinanglan kitahin mga mag-arampo. Kuya Joel, ano? That's right. Kinanglan kita mag-arampo. Tungod kay ang mga pag-ampo, dako inig kahimuan. Labaw sa nga tanan. Aton mga kinabuhi, una, kita nga nag-aampo, madadasig kita. Ikaduha, anaton ginaampo, makakabatonin katambalan. Dinadida nga hirana uupay, ikaw nalilipay, That's right. nga binmulig ka pag ampuhang kadaugan nga ginhatagan Dios sa atong Amen. kinabuhi. Amen. Pulong sa Ginoo nagadasig haaton nga diriya mabaya haaton. In times of problem, aada ang Dios, tawaga lahiya. Sige lahiya nga, Lord, updi ako Yes, hini nga right. problema. Kapti ako Ginoo. Ayaw ina nga, Lord, makaput ako haimo. Kay kung ikaw it makaput ha Ginoo, panahon nga May ka kapuyon ka, makabuliw ka, That's God. right. Oh. Tuguti nga ang Dios ang makaput ha imo. Sige nga, Lord, makaput ako, ikaw kaput ha akon, Lord. Kay kung makabuliw nga ni ako, ay, mas maupay ang Yeah. Dios ang magkaput. Kay Yes. siring niya, kay ano man, nasiring man ako nga ang Dios magkakaput. Aniyang pulong din na Isaiah 41 verse 10, na say, I will uphold you. So karag signgon, ang Dios magkakaput ha imo, kung tugutan mo hiya, nga hiya magkakaput ha imo. Salit mga kasangkayan, waray relihiyon nga atong gindadarahin nga atong programa. That's right. Kundiri ang pulong o ang ngalan ni Ginoong Hesus, asya it aton gindadarahin. Ano man nga mga relihiyon nga imo ginsudlan niya na ini mga kasangkayan ang batunan imo problema si Ginoong Hesus gudla. Ang Dios laamo ang magbabatunan aton mga problema. Waray relihiyon, waray grupo nga magbabaton nito atong problema, kundi ang Dios lamang. So hiya ang Dios amo ang magabatunan aton mga problema. Hallelujah. Padayon kita mga kasangkayan, pamatihan usa nga awit, nga ako'y laang maglingkod. Okay. Para aton yung tanan. Kinabuhi ko mapunaw, ura-ura na hinbutlaw, nagpagula ang akong pag-abang, akihang mga hata. Nawara ang kabiduan, nagmaupay ang kahintang, paglaon ko at ikaw lahain mo, ikaw ang kinahanglan ko. Han akong pagkarawda, handog mga hatag, kalipay ang akong inabang. Imo
ikaw ang kalamragan ko, ikaw ang kalipayan ko, ikaw ang kinahanglan ko. Alright, Jesus ang kalamragan ko, Jesus ang naton Kalipay. kalipay, abisan anong problema atibek nga atong ginatubang ha aton mga kinabuhi. So, ang aton mga viewers, salamatan iyo pagkukomment. Ngan anot iyo maging Ikaw ang kinahanglan. masisiring han aton mga ginisgutan niya na gabi. Akong pagkarauta, hambog mga Yes, Lord, ikaw ang ging kinahanglan ko. Our God is the refuge. Kunhiya, Diyos han Joring han Yolanda, hiyagyap ang Diyos ang Role ngan Ulysses. So, ayaw kita kahulop kay ang Diyos tanan. Aada lahiya permi na mamati haaton mga haaton ngan andam para haaton. Amen. Okay. Magkakaiba-iba man ang mga problema ha panimalay mga kasangkayan. Pero anaton Dios permanente o usala. Diri nag-iiba-iba ang Dios kundi permanente ang Dios sa aton mga kinabuhi. Salamat Panginoon na waranaan Salamat Panginoon na waranaan pag-inulolon ha pag sinakit hantiyan han akon apo. Thank you Lord han pag-ampo ni pastor at pastora. Amen. Amen. Salamat sa Hallelujah. Ginuhan katambalan nga ginhatagan Dios ngan. Salamatan iyo pag-agrihan naton mga pag-ampo. Waray distansya naton mga pag-ampo mga kasangkayan. Tungod kay ang Dios naton buhi ngan hiyaan na mamatihan aton mga pag-ampo. Okay. So para aton nga tanan magampo kita padayon mga kasangkayan aton mga kabugtuan nga nanginginahanglan hin financial need Kuya Joel. Yes. Okay. Oo. Amo to number one. Barayadit kurente problema. tubig. Oo. Paralit yung pagkaon. Nasa rin ang pulo ang ginawa, Philippians chapter 4 verse 19. My God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Tuoy bugto nga ang Dios karuyag nalilipahiya kapag supply han imo paginahanglan. Magampo kita, Ginoo salamat yan Yes, ang gabi. Father God. Nahibaro kang Hallelujah. Ginoo han mga panginahanglan han imo mga katawhan. Yes, Lord. Labi na Lord, ha financial nga bahin. Lord, anumang mga pangailangan, Lord, ito na bayarin sa kuryente, Yes, sa Lord. tubig. Lord, kahit Thank you, lahat ng Jesus. pangailangan pang-araw-araw namin, Panginoon, itong aming samot dalangin ngayong gabi, that you will pour out so much blessing Yes, upon your Father people. God. At hindi kami magkukulang, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na provider sa aming pangailangan. Amen. We Thank you, declare Jesus. your supernatural provision sa lahat ng aming mga kasangkayan, Hallelujah. sa lahat Thank ng you, aming mga Jesus. kabugtuan, ng aming mga panginahanglan sa pinansyal. In Jesus' name, Jesus' name. release, Lord, Yes, your Lord. financial blessing upon your people. Yes, Father In Jesus' God. name, amen. Amen and And amen. amen. Glory to God. Hallelujah. Okay, para po sa lahat na maybe this is your first time na nag-tune in sa batunan imo problema, ang katuyon ng mga kasangkayan nga ma-experience nato kung hinugod ang Diyos sa atong kinabuhi. O sa nakabutang iton nakakaulang, Ate Beck. Sabi po ng salita ng Diyos, lahat po tayo ay nagkasala at tayo po ay nahiwalay sa Diyos. Sabi po ng Biblia, for all have sinned and fall short of the glory of God. So, lahat po tayo ay may kasalanan. At dahil po sa kasalanan natin, tayo po ay nahiwalay sa Diyos. Kaya kahit anong gawin natin na sumapi ng iba't ibang mga grupo o reliyon, hindi po tayo nababago. Dahil nung nagpunta rito si Jesucristo, hindi po reliyon ang kanyang dinala, kundi ang pakigrelasyon sa Kanya, na maranasan natin ang tunay na pagbabago sa ating buhay. Sabi po ng salita ng Diyos sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan ay pagkahiwalay mula sa Diyos.
Subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So ngayong gabi, bibigyan kita ng oportunidad na tanggapin mo si Jesucristo sa iyong puso. Walang mawawala sa iyo. Ang gagawin mo lang, manalangin, sumunod sa panalangin na ito, maikling panalangin, at papasukin mo si Jesus sa iyong puso at papatawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Mahal ka ng Diyos, kahit sino ka man, kahit anong nagawa mo na hindi kalugod-lugod sa harap ng Diyos, lumapit ka, kapatid, bugto o sangkay, yan ang agabi, Ginoo. Magampo kita, ngan sumunod ka sa panalangin na ito. Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, salamat po salamat sa iyong po pag-ibig sa akin. sa iyong pag-ibig sa akin. Inaamin ko, Panginoon, Inaamin ko, Panginoon, na ako ay makasalanan. ako ay makasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon, Patawarin mo ako, sa lahat ng Panginoon, aking mga sa kasalanan. lahat ng aking mga Linisin mo kasalanan. po ang aking puso Linisin mo sa po lahat ang ng aking karumihan. puso sa lahat ng karumihan. Sa pamamagitan ng iyong Sa dugo, pamamagitan ng iyong dugo. Panginoon, Panginoon, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang Diyos bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. At mula sa gabing At ito, mula sa gabing ito, ako'y susunod sa iyo. ako ay susunod sa iyo. Tulungan mo po ako Tulungan mo po na ako mabago ang aking na buhay. mabago ang aking buhay. Salamat sa iyong pagpapatawad Salamat sa iyong pagpapatawad sa lahat ng aking mga sa kasalanan. lahat ng aking mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And amen. Kung ngayong gabi, this is your first time na sumunod sa panalangin na yan, sabi po ng Biblia sa John chapter 1 verse 12, sa lahat ng tumanggap at sumampalataya sa pangalan ni Jesus, ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ikaw ngayon ay anak ng Diyos at pwede kang tumawag sa sa Diyos na imo tatay, imong amahan. So kung meron kang problema, kahit hindi during sa ating ang bato ng problema, pwede kang tumawag sa Diyos anytime, anywhere, at magbasa ka ng Biblia dahil yan ang love letter ng Panginoon upang matutunan natin ang mga salita at layo lumago sa ating pananampalataya at tumalo sa gawain ng Panginoon ang bato na mo problema gabi-gabi from 8 o'clock ang mga devotional at 9 o'clock sa atin program ang bato na mo problema. Sigurado ako nalalago ka sa pananampalataya. So welcome sa Panginoon. Okay? Welcome to the family of God. Salamat na tinanggap mo si Jesus sa iyong puso. So, sana po, we want to hear from you na kung anong nangyari sa iyong puso, ano ang nabago, o ano ang pinagaling sa iyo. Gusto naming malaman yan. Bukas po ay pagpapasalamat natin sa Panginoon, Ate Beck. Tomorrow night is Thanksgiving night. Okay? So, magpasalamat tayo. Ihanda natin ang ating mga comments na pagpapasalamat sa Panginoon. Praise the Lord. Okay, so mga kasangkayan, buwas nga adlaw is our Thanksgiving night. So, haiyo comments, diretso ka mo mag-share han pagpasalamat ta Ginoo bisan nitun halaba. Huwag ka na magsiring good evening Pastor Kuya Diretso Joel. ka Diretso agad. na. Pagpasalamat. Okay, masaring ka nala maupay nga gabi ha aton nga tanan diretso ka comments an pagpasalamatan Ginoo bisan nitun halaba babasahon naton. Pwede So, mong simulan, Ate Vic, isulat mo sa di ba? I-type, tapos i-copy-paste bukas para handang-handa ka sa pagpapasalamat sa Panginoon. So, kita nga tanan, magpapasalamat ha Ginoo buwas. I believe nga God answers all our prayers. Yes. Nga ako nalilipay nga ni mga kasangkaya, nag-i-enjoy ako, hanburato ng Ginoo, hindi kay ang mga problema nga atong gimbabasan, hadi mga kasangkayan. Nasulbar na, Ate Vic. Nasusulbad na nga. Oo, nga tanan. Ang tanan, Kuya Luloy nga ni Ate Laura. Ang Maupay kato na tira, mga OFW. Na tanan nga atong gimbabasa mga kasangkayan. May naghihimahan Diyos in maupay nga. Ang tanan nga ginbubuhat naton, mahihimayahan Ginoo. Salit, mga kasangkayan, ayo ka mo pag-alang, pag-share, ano yung mga kabugtuan, ano yung mga kasangkayan, ini nga atong programa. So, kung nira mapakyan, ano nga relihiyon? Singaw, ayaw lang pag pinakyan ng relihiyon, pamati kita pulong sa Ginoo. That's right. No? Kaya wala kami magdadaran relihiyon. Although we
We belong to Jesus, our refuge, Tanawan, Leyte. Pero hindi po yun. Pero hindi kami Dadala. dadara han Jesus our refuge. Si Kundi Jesus. rigin dadara namon, He Jesus That's right. mismo. That's right. Nga, He Jesus mismo, mga aton refuge, aton kinabuhi, an aton problema. Ate Vic, kung meron po kayong gustong i-share na problema na gusto niyong bigyan ng payo, basahin, ay pwede kayong send ng private message kay Ate Vic o sa akin na pwede nating basahin at bigyan ng payo. Hindi namin po bibigyan ng pangalan. Itatago ka namin sa ibang pangalan. Dahil marami po sa ating mga kaibigan na nanonood na merong problema. So wag mong sarilinin ang iyong problema, kaibigan. I-share mo yan para mahawas ka, gumaan ang iyong pakiramdam. Alright? Okay, so diniya na aton Facebook page, pwede ka mo mag-heart, pwede ka mo mag-like, pero mas maro pa i-heart niyo. Ngan care, o pwede iton care. Ngan, pwede ni i-share niyo haniyo mga kasangkayan. Ngan ha YouTube channel naton, adto ka mo, ha YouTube channel, pwede ka mo dito mag-watch, anay. Right. Within 1 minute or more, pwede ka mo mag-watch and then like and then mag-comment kung ano nabibless ka ito nga imoging kikita and then subscribe hanaton YouTube channel. Hanaton Facebook page aton i-follow. I-like and Like. follow. Like and follow para ma-update kitahan aton mga ikaw na good yakan. Okay, Ate Vic. Okay, ito pong gagawin natin mga kaibigan. Kasi marami sa atin hindi alam. So, ang ating page, ito pong page na ito, kung saan meron tayong live every night, ay marami po sa ating mga viewers hindi po naka-like at saka naka-follow. Okay? So, we are more than 1,000 followers na ngayon. So, ibig sabihin, ito pong more than 1,000 ay every time na gabi-gabi, nagla-live tayo, nanonotify po sila na meron pong live na baton mo problema. So, inanyayahan po namin kayong lahat na hindi pa nag-like at nag-follow sa page na ito. I-click lang, like and follow, yun lang. And you will be counted as followers sa programang ito. At saka po, lahat po ng ating episodes, dito po sa live Facebook, dina-download po natin at pinopost po natin sa YouTube channel. Why? Bakit po? Kasi po magandang pakinggan doon sa YouTube kasi sunod-sunod, hindi napuputol at pwede natin gawin na encouragement habang tayo naglalaba, habang tayo ay natutulog. Kami ni Ate Vic, yun ang bago kayo matulog, yun ang pinapakinggan namin. Okay? Sunod-sunod. So meron tayong mga playlist doon sa loob ng YouTube channel. Ang ating YouTube channel ay Kuya Joel and Ate Vic. So manood muna kayo, wag muna kayong mag-subscribe kasi mawawala po yan. So we have now more than 1,000 subscribers. And mostly, hindi po mga viewers natin. Hindi po mga viewers. Kung pumunta kayo sa YouTube channel, manood kayo, tapos mag-like, and subscribe and click the notification bell para tayo ma-updated sa lahat ng mga i-upload na videos, hindi lang dito from Facebook to YouTube, kahit ano pong mga videos na ating i-upload na makakatulong sa ating spiritual na buhay. Yun po. So don't forget po, kapag mag-sign in kayo, wag kayong matakot mag-sign in, ang gamit nyo lang ay yung Google account or Gmail account. Tapos, makaka-subscribe. Kaya maraming, hindi po, Gmail account. Marami pong hindi nakasubscribe kasi natatakot pag-sign in. Pag-sign in po kayo. Okay? So, at mag-comment. So, bihira lang ko-comment. So, darating ang panahon, mga kaibigan, na magla-live po tayo sabay, sa Facebook at saka sa YouTube. Para yung mga YouTube na mga
avid viewers ay makakapanood sila live. Okay? Live po. So, yun po. At patuloy po nating suportahan ang gawain ng Panginoon dahil po pinagpapala ng Diyos ang sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ate Beck? Alright? Mao pa nga gabi ha, aton mga kasangkayan. Sa sugaron talaan ay sige. Oo. So, tomorrow, pag-start na naton programa, diretso dayon ikaw magpapasalamat That's right. ha Ginoo. Okay? So, damo nga salamat mga kasangkayan na niyo pag-view, pag-share ha naton programa yan ang gabi. Kami nalilipay nga That's right. padayon kita nagasubaybay hininga aton buruhaton nga taramdan an baton han imo problema. Kay bisan hi kami ni Kuya Joel nabiblessed kami. That's right. Ngan gimbabaton na Dios an amon mga panghinginahanglan. Alamon mga pag-ampong babaton, ngan kaupod gyap ka mo, ano? Kaupod gyap Amen. ka mo. Hallelujah. O, bisan din natin iyakan iti yung prayer request, silently, God is answering your prayers. Amen. Alright. Hallelujah. Okay, maupay nga gabi. Ini Ate Rebecca magpapasalamat ha iyo. Damo nga salamat haniyo paghatag hinigayon ha aton. Nga ni Kuya Joel, nagsisiri nga iyo, padayon la kita, hapag alagad, apag sunod ha Ginoo, kay dida kita makaka-eksperyensya, han iya mga bendisyon ha atong kinabuhi. God bless you. See you tomorrow. Bye. Han atong Thanksgiving night. God bless. Good night ha aton nga tanan.